Matapos nga ang nangyaring panibagong pangaharas ng China dito sa Bajo de Masinloc at kasama na nila ang kanilang warship mga tol na nanghahabol na rin mga kapatid no sa ating Coast Guard, ipapadala na rin ba ng ating sandatahang lakas o ng Navy ang warship natin mga tol dito sa West Philippine Sea? Alamin natin tong balitang to mula sa UNTV News. Ito, nakaranas ng panibagong insidente ng pangahara sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, first time mga kapatid may isang barko ng Chinese Navy no, ang nakisali sa pagbuntot sa isang barko ng Pilipinas. Yun ang matindi doon. Kasi kung naaalala ninyo mga tol, dito nagkaroon ng parang sagutan dati si Batong Bakal at saka si Senator Robin Hood, no? Dahil nga ang Amerika dati ay lumipad, no? Nagpalipad sila ng eroplano nila, Air Force, para maritime domain awareness, no? Yun ay kinagagalit dati ni Senator Robin Padilla dahil nga mga Coast Guard lang daw yun. Ba't tatapatan ng hindi ba daw one step ahead tayo, di ba? Ba't tatapatan ng mga sundalo, Coast Guard lang yan, di ba? Sabi niya ganun. Eto mga tol, Coast Guard lang to Philippine Coast Guard. Biruin mo may nakisali na Chinese Navy, Chinese warship. Mga tol, yan no? Ang tanong, ipapadala na rin ba ng ating Philippine Navy ang ating warships no dito sa West Philippine Sea? Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magandang hapon, Benedict. Ano ba ang magiging implikasyon kung sakaling tatapatan ng Philippine Navy o yung barko ng Philippine Navy ang mga barko naman ng Chinese Navy? Gera. Magandang gabi Jun. Ayon kay National Maritime Council, Undersecretary Alexander Lopez ay hindi nga nila masasabi kung ano nga ang mangyayari kung sakaling magtapatan yung parehong gray ship ng China at ng Pilipinas. Nangyari na yan mga tol isang beses. Kaya nga nawala sa atin ang Scarborough Nangyari na yan mga tol 2012 nang magpadala tayo ng warship dyan. So nagkaroon ng standoff China at Pilipinas. Pumagit na nga dyan ng US mga tol. Nagkasundo ang Pilipinas at China, naaalis pareho. So umalis tayo. Umalis din naman ng China. Pero bumalik sila mga tol. At hindi na nila binitawan pa itong Scarborough Shoal. Yun ang iniiwasan natin mangyari pag nagkatapatan tong dalawang to. 'Di ba? Handa na ba ang Pilipinas? Yun ang tanong kasi mga tol, handa na ba ang Pilipinas na igiit natin yung ating karapatan kahit saan pa umabot yan? Handa na ba ang Pilipinas? Kasi alam ng China mga tol kung anong kapabilidad natin, kung ano yung kakayanan natin, kaya napakatapang nila, di ba? Pasado alas 6 ng umaga kanina nang muling makaranas ng pambobomba ng tubig, pagbangga at dangerous maneuver at pagbuntot ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tinatarget ng Chinese Coast Guard na bombahan ng tubig ang structure at communication equipment ng BRP Dato Pagbuaya na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Bajo de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. Salbahe China, no? Pero sa kauna-unahang pagkakataon, namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Navy warship na bumuntot sa BRP Teresa Magbanwa na may tinatayang layo na 300 yarda lamang. Yan, no? Barkong pandigma mga tol. Ito yung mga barko na ginagamit sa paikipaggera. Biruin mo nakisali na rin mga tol. I would like to think that it is a coordinated response between the Chinese Coast Guard and the Philippine Navy. Natakot ata China o masyado nang napikon. No, biruin mo humingi na sila ng backup sa gray ship nila. Because during the time that the Philippine Coast Guard 9701, Teresa Magbanwa, is being shadowed by Philippine Navy 500 at a distance of 300 yards on her starboard bow. On the port side of the 9701,
we're also being shadowed by the Chinese Coast Guard 5303. Ayon sa National Maritime Council, bagamat may Chinese Navy warship na nagshadow o bumuntot sa barko ng Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na tatapatan na rin ito ng Philippine Navy. Ayun lang. Mas tataas lang anila ang tensyon kung paposisyon din sa lugar ang mga barko ng Philippine Navy. Totoo yun mga kapatid kasi nga nangyari na yan eh. Nangyari na yan eh, ng 2012. Eh ngayong munti ka na magkaroon ng madugong inkwentro dyan. Kaya nga kung that's why the strategy is it's always a white ship play because the Coast Guard, that is a personality of the Coast Guard, peaceful police. But the Navy is on the defense side, so pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. So that explains why if ever there is Pwede na magkaroon ng ano yun, ng gera yun mga tol kapag nagtapatan tong dalawang to. 'Di ba? Doon na pwede magsimula yung labanan talaga. 'Di ba? Ang tanong, handa na ba ang Pilipinas diyan? Yun lang kasi, handa na ba ang Pilipinas diyan? Sa hinaharap natin ngayon ng mga political conflict dito, mga sigalot sa politika, 'di ba? Yung mga tao parang wala na silang pakialam sa nangyayari dito sa West Philippine Sea, nakafocus sila masyado dito sa mag-resign si PBBM, i-impeach si VP Sara, 'di ba? May mga kumakalat-kalat pang ang balita. Ito hindi galing sa akin to. Napapanood ko lang sa ibang YouTuber mga tol. Kapag na-impeach daw si VP Sara, ang papalit daw dyan, mamimili daw si President Marcos sa Kongreso. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung totoo yun. Diba? At ang posible maging Vice President daw si Speaker. Totoo ba yun mga tol? Comment kayo sa ibaba kung yun nga ba ang papalit bilang Vice President mga kapatid. Yun ba ang nakalagay sa batas? Kasi sabi rito mga tol sa isang article mula rito sa Rappler March 21, 2017, if the VP is impeached, who takes over? Ang sabi rito, the 1987 Constitution says the President can nominate a member of Congress to assume the Vice Presidency in the event the position becomes vacant. So ang presidente natin mga kapatid si Ferdinand Marcos Jr. ang pipili o magno-nominate kung sino ang papalit sa Vice President mula rito sa member of Congress. Yun ang mangyayari mga kapatid. Ito ay ayon sa 1987 Constitution. Alam naman natin mga kapatid kung ano ang mga posibilidad na pumalit mga tol. Pero wag na nating isipin yun sa ngayon. Basta alam natin mga kapatid na kailangan magkaisa ng ating gobyerno. Yun ang kailangan nilang gawin. Alright? Kasi pag nangyari yun mga tol at talagang ipinush nila at nangyari nga yan, malamang isa yan sa haharapin ng Pilipinas na magulong yugto dito sa Pilipinas mga tol. Diba? At yan ay sasamantalahin naman ng China. Nagkakagulo kayo O sige, lalo kaming papasok sa bansa ninyo. Tuloy natin to mga tol. is any gray area, gray ship, Philippine, Chinese gray ship in the area, our gray ships will only be at a distance monitoring them. Kasi pag ilalapit natin yan, you do not know what will happen. Samantala sa kabila naman ng naranasang harassment ng mga China kanina, matagumpay na naisagawa ng PCG at BIPAR ang kanilang misyon na kung saan nasa 47 bangka ng mga mangingisdang Pilipino ang nabigyan nila ng fuel. June, kaya namamahagi ang PCG at BIPAR ng fuel sa ating mga kababayang nangingisda doon ay nais nga nila na masustain o magtagal yung pangingisda ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea. At yan muna ang ating update mula rito sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat. Alright mga kapatid, yan yung mga balita ngayon, kung tayo nga lang ang masusunod mga tol, kung tayo nga lang ang tatanong, padala na ba natin doon yung warship natin? Kung kaya ng Pilipinas, sige, padala na natin. Pero syempre, alam ng ating mga kinauukulan kung ano lang ang kapabilidad pa ng Pilipinas sa ngayon. Kulang pa tayo sa assets mga tol. Kulang pa tayo talaga sa kakayanan para pumasok sa ganitong klaseng gulo. Iniiwasan na lang natin mga tol para mag-escalate pa. Para hindi na mag-escalate, Iniiwasan na lang natin talaga
na tapatan sila ng kaparehong gray ship o warship, mga tol. Dahil baka nga, alam mo yun, napakaraming problema ngayon ng Pilipinas, no? Napakaraming hinaharap ngayon ng Pilipinas. Nagkakagulo pa rin yung mga politiko rito sa Pilipinas. Grabe. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.